Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Sir John Chester. Sabi niya, Ma'am, ano po ba ang pagkaiba ng self-employed at voluntary employed? Kaya naman sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng voluntary member at self-employed member sa SSS? Okay. Ang voluntary member guys, magagamit nyo lang ang membership type na to kapag kayo po ay existing member na ni SSS ha. Okay? Existing member na kayo ni SSS na kung saan kayo po ay dating employed, dating self-employed o kaya dating OFW. Mapapansin nyo po, may mga regular income po ito. Dating employed, dating self-employed, dating OFW, no? May mga sahod ba? May mga regular income. Pero ngayon ay pinili na po nilang maging voluntary. Halimbawa po, nag-resign na sa trabaho, nasa bahay na lang, pero gusto pa nilang i-continue ang kanilang contributions with SSS. So, nag-change sila ngayon ng membership from employed to voluntary. Sa employed kasi, merong salary bracket na kailangang sundin doon eh. Kung magkano yung sahod mo, dapat ganito yung monthly na contributions mo with SSS. Pero kapag nag-voluntary ka na, it's up to you na magkano yung monthly. No? Mag-contribute ka ba ng pinaka-minimum? Or kaya pag next month, makaluwag-luwag ka, tataasan mo naman yung contributions mo. So, walang salary bracket para sa mga voluntary member. Nagigets? O kaya naman po, yung mga dating self-employed, let's say meron pong mga business, no? Tapos nagsara na yung business, hindi na nila kayang sundin yung contributions nila sa SSS based on their income. Kaya ngayon nag-change na sila ng kanilang membership type from self-employed to voluntary. Nagigets nyo po ba guys? Kumbaga guys, itong voluntary member na to, hindi nyo po ito pwedeng gamitin kapag first time pa lang kayo kukuha ng SSS. No? For example, kukuha kayo ng SSS number tapos gagamitin yung voluntary as membership type. Hindi po siya pwede. It's either you have to choose employed or self-employed. Okay? Basta tandaan nyo, ang voluntary member, mga existing na to ng SSS members guys, na dating employed, dating may mga trabaho, tapos magbuvoluntary na lang ng contributions. Okay po? Ngayon, ito naman po mga self-employed member guys. Sila po itong mga professional. Doctor, mga freelancer, businessman. No? Kumbaga sila po ay merong active na regular income. So wala silang employer guys. They have their own income no, sa business nila. O kaya sa pagiging professional nila as a doctor, as a freelancer. Ayan. So sila po yung mga self-employed member. Pero po, pagdating po sa mga benefits ng voluntary member at self-employed member, almost the same lang guys. Ang wala lang kay voluntary ay ang easy sickness. Kasi sa contributions ni voluntary, walang easy. Pero pagdating kay self-employed kasi, sa bracket nila sa contributions, may easy po doon na kailangan din nilang mag-contribute. So yun lang guys. Pero pagdating po, the rest, pare-pareho lang po. Makaka-avail pareho ng sickness, maternity, disability, death claim, funeral, retirement, loans. Ayan. So lahat, pareho lang guys, ang mga benefits na ma-avail natin. Magkakatalo lang naman tayo lagi talaga guys, pagdating sa retirement sa pensyon, no, kung gaano kataas, kung gaano kalaki ang iyong monthly contributions, kung gaano katagal nag-contribute. Doon lang talaga magkakatalo pagdating sa computation. But the other benefits guys, lahat yan makiklaim natin pare-pareho. Alright po, SSS members. So yun po ang aking explanation doon sa katanungan kung anong pinagkaiba ng self-employed at voluntary member. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.